Napakarami na naman na nagme-message sa akin, yung mga nasa iba't ibang part ng Canada, yung iba nasa Ontario, nasa Toronto, nasa Nova Scotia, Saskatchewan, yung iba na dito din sa BC, yung iba nasa Richmond. Then nung mga nakakita nung video ko na nagtatanong kung may hiring daw ba dito sa amin, kung pwede daw ba silang lumipat, kung pwede daw sila magpasa. Kasi nga po, kapag mayroon naman po kami ditong mga hiring o available na position, ipinopost ko naman po yan dito sa mga video natin. Hindi po kasi ako nagre-reserve kasi unang-una, bago pa po kayo makapagpa-reserve, napakarami po na nagsasabi sa akin na kapag nagkaroon daw ng bakante dito, sabihan ko daw sila. So para wala na lang pong inggitan or para ano po, talagang kumbaga kung sino na lang pong mauna. So sa ngayon nga po kasi, wala po kaming bakante dito. Wala po talaga kasi kung meron man po talaga, ay possible po yung malalayo ay marami pong mauuna. Kaya ngayon po tuturuan ko po kayo na ituturo ko po kayo ngayon kasi busy lang po ako ngayon mga nakaraan kasi nga magwi-winter na. So nagpe-prepare po kami itong mga nasa paligid naming mga tinaniman ng mga mais ay na-harvest na ni na boss. So kami po yung nag-aasikaso para tabunan para ma-stock po ngayon sa winter. So napakarami po kasi dito ng farm dito sa paligid namin. So kung nandito na po kayo inside Canada, kung kayo po ay mga nakatourist, kung kayo po ay mga working permit, yung mga may LMIA na medyo hindi maganda yung napuntahan at gustong lumipat. Kasi ang dami ko pong nare-receive na mga messages na mga hindi maganda yung napuntahan. Sir Purge, pwede po ba kami lumipat diyan? Sir Purge, pwede po bang yung amo nyo po ba nag-offer ng LMIA? Baka po pwede kami makalipat diyan. So ganun din po kasi yung pinagdaanan namin. Yung una po namin trabaho ay hindi itong farm na to, din naghanap lang po kami ng LMIA, kaya po namin nakuha ito at nagkaroon po kami dito ng working permit. Napakarami po dito ng dairy farm, hindi lang po dairy farm, pati mga poultry farm, vegetable farm, blueberry farm, napakarami po. So ngayon, kagigising ko lang guys, kagigising ko lang. Hindi din kasi ako makapag-reply sa mga comments ninyo, kaya ginawan ko na lang siya ng video. Kaya doon po sa mga nagme-message, nagtatanong kung may bakante daw po ba dito or kung wala man po, baka daw po doon sa mga paligid namin may alam po ako o maituturo sa inyo na pwedeng ma-applyan. Hindi po kasi ako agad-agad makareply kasi nga po busy din po ako, may trabaho po ako. Tapos nito pong mga nakaraan, may class orientation po kami kasi nga po bumalik po ako sa school. Nag-online class po ako ngayon, so kailangan kong gumising ng madaling araw dito para po maka-attend ako sa online class sa Pilipinas. Pilipinas time po kasi yun eh. So ayan, buti na lang may computer ako dito. So dito ako uma-attend ng online class ko. Gumigising pa ako ng madaling araw. Then after nung online class ko, diretso na po ako ng pasok sa trabaho. Kaya po ngayon, sasamahan ko kayo, kagigising ko lang. May pasok pa din po ako maya-maya, mga 2 hours na lang po. Ituturo ko lang po kayo dito sa mga farm na pwede nyong mapasahan. So pag nandito po kayo ngayon sa Canada, pwede nyo po akong i-PM kung halimbawa po nandito po kayo, malapit po kayo sa area, para po masamahan ko kayo. So wag na natin guys patagalin, tara samahan nyo ako. Ituturo ko kayo doon sa mga farm na pwede nyong ma-applyan, tara. So ipapasyal ko kayo today dun sa mga farm na mga malalapit dito. Kasi yung iba na gustong mag-walk-in para kahit paano may idea. Kasi may mga gustong mga nasa iba't ibang part ng Canada na gustong pumunta dito sa British Columbia. So dito lang po ako sa Abbotsford. Kung may time po kayo, pasyalan nyo ko. And then pag day off ko po, pwede ko po kayo samahan dyan para mag-walk-in. Para tulungan po kayo na baka sakali makakuha kayo ng employer. Kasi po ang ginagawa po ng iba, ito bibigyan ko na po kayo ng tips bago tayo pumunta dyan. Kasi 2 hours lang po ito eh. Kailangan ko pa rin pong pumasok. So mabilisan lang po ito. Hindi ko alam kung ilang oras. Baka kailangan bumalik na kagad ako. Hindi ko na kayo maipasyal doon sa iba't ibang farm. So ang gagawin nyo, parang talagang magdo-door to door kayo, mag-a-apply kayo. And then pag sinabi ng iba na willing naman ako, kaso wala tayong kilalang consultant, sabihin nyo po, sir, kung willing po kayong mag-offer ng LMIA o working permit, may alam po akong consultant, and then doon ko naman po kayo ilalapit sa consultant na kakilala natin. Kasi meron pong iba dito, willing naman po silang mag-offer ng LMIA ng working permit, but the problem is, yung iba tamad wala silang alam na consultant, wala silang alam na mag-aasikaso. Sabihin nyo po, meron po akong alam. Diyan lang po sa Chilliwack, pwede po tayong puntahan kay Circle. Doon na lang po kayo magpa-asikaso para mangyayari yung mga kailangang i-prepare, kokontakin po niya yung employer, and then sila na po ang mag-uusap para po ma-issuehan kayo ng LMIA. Pero ang kailangan nyo po munang unang asikasuhin, mag-walk-in. Isa-isahin nyo po muna yung mga company
kung ano pa po ang gusto nyong applyan, poultry farm, dairy farm, vegetable farm. Ang mahalaga po ay mapuntahan nyo isa-isa yung bawat farm. So tara guys, papasyal ko kayo. Pahinga muna yung sasakyan natin para tipid sa gas. Yun nga, so ito yung farm na pinagtatrabahuhan namin. Yan, luma na tong farm na to, pero anong isang to, may gatasan pa din yan sa loob. Pwede pa yung buhayin, matibay pa yan eh. Then ito, na dito sa loob yung mga maliliit na baka. Yan, no? Kung nakita nyo, dito lang kami naglalakad, di ba? Yung mga nakikita nyo sa mga previous video ko, ito lang yung nilalakaran namin. Yan, highway na yan, no? Yan kabilang yan. And then dito sa part na to, na dito yung maliliit na baka. Yan. Yan, kung nakita nyo, mga bagong ano pa lang to, bagong panganak pa lang na baka to. Palalakihin pa yan bago uli gatasan. Napakarami pa nyan. So bigyan ko lang kayo ng short tour dito sa farm na pinagtatrabahuhan ko, para kahit papaano, kasi yung iba natutuwa kasi ano nga daw, yung iba ang profession nila. Pero nung nakita daw nila yung video ko doon sa mga nakaraang vlog natin, sabi nila, sir, parang gusto ko yung trabahong yan kasi madali, kaya namin yan, sabi nung iba. Sabi nga nung iba, ito daw yung dream na trabaho nila eh. Yan, iikot ko lang kayo ng saglit bago tayo pumunta doon sa mga ibang farm na sabi ko nga sa inyo, pasahan ninyo. So yan, dito kami nagmi-milking everyday. Sa umaga nagmi-milking kami, and then tapos na kami ng tanghali, uuwi kami ng tanghali, kakain. Then ngayon alas 6 pa uli ng hapon ang pasok namin. So may mga 5 hanggang 6 na oras pa kaming pahinga. So nakakakain kami ng maayos, nakakapagluto, nakakatulog pa ng maayos. Yan, ipasyal ko kayo guys dyan sa loob ng farm na yan, yung mga baka. Ito, opisina to nung ano namin, na mismong company yan dito. Yan, papunta tayo dito guys sa loob ng sinasaraduhan na ngayon to. Dati lagi naka-open lang to kasi malamig ngayon eh. Yan, kung napansin nyo, nagpa-flash siya. Ayan o, nagpa-flash siya ng kusa para yung mga dumi ng baka, ayan, natatanggal. O tamo, malinis na dito sa group 1 sa kabila. So imagine, ganito kadami yung mga baka na ginagatasan namin araw-araw. Yung for milking cow pa lang namin, almost 1,000 na po. Wala pa dyan yung mga baby cow na dinaanan natin, at saka yung mga nado sa kaliwa at kanan na mga baka. So overall nasa around 2,000 to. Dito pa lang sa farm na to, hindi pa kasama yung mga na doon sa kabilat, kaliwat kanan na farm ni boss. Kasi may iba't ibang farm pa po si boss dito na pag-aari, mga nabili po niya. Kasi yun ang nagiging problema nung iba, na mga dairy farm na nabili ni boss, nagsara. Kasi nga po, wala silang malawak na lupa. Sabi nga ni boss, yun ang magiging problema mo dito kung wala kang malawak na lupain. Mauubusan ka ng pagkain pag nag-winter, wala kang makukunan ng pagkain pag winter. So ang tendency, magugutom yung mga baka. So kaya ang ginagawa ni boss, bumibili siya ng mga lupa kagaya niyan. Yung kaliwat kanan, lahat ng nakikita nyo ditong mga lupain, halos lahat nabili na ni boss, pati dun sa highway. Kasi nga po, pag nag-winter, marami kaming stock ng pagkain. Imagine, ganang kadaming baka pakakainin mo. Pag ang lupa mo maliit nga naman, talagang kukulangin ka sa pagkain. Kaya ipapasyal ko din kayo dun sa 2 farm pa na nabili ni boss, na hopefully sa mga susunod na panahon, maisipan ni boss, sana hipuin ni Lord si boss na buhayin niya yung mga farm na yon at lagyan uli ng milking, gatasan. Kasi ginawa na lang yung tambakan ng mga baka eh. Parang yung iba na mga maliliit pa, dun niya nilalagay. Para kahit papano, kapag halimbawa naisipan niya buksan yung farm na yung buhayin, mabigyan ng trabaho yung iba pa nating kababayan. So yan, itong isang to, bahay din niya ng worker. Tapos ayan yung mga farm na hinaharvest ng mga ilang araw nang hinaharvest yan. Kasi nga
bago mag-winter, malapit na kasing mag-winter eh. And then itong corn na yan na nakikita ninyo sa harapan ko, yan mga tanim ng corn na yan, i-harvest pa rin po yan. Mga siguro sa next week i-harvest na rin po yan. Bukod pa yung mga nado sa highway na i-harvest na rin. Once na na-harvest na po yan, yan, kung napansin nyo yung pinakang kabilang road na mataas na bundok, ayun no, nag-i-snow na dun. US na po yan, yung kabilang yan, US na. And then lahat ng yan, pag na-harvest na yan, dito yan itatambak. So ito, tataas yan ang gabundok, mas mataas pa dun sa truck na yan. So ganyan ang mangyayari niyan para yung mga pakain ay naka-stack dito. During winter season, may ipapakain pa rin po kami. So ito namang nakikita nyo sa harapan ko, yan dalawang cubicle na yan, punong-puno na yan nung mga hinarvest na mais. Ayan, mga ano po yan, pinong mais na yan, yung kaliwat kanan na yan. Then ito, yung mga na doon, possible dito din nilalagay yung iba kasi sa sobrang lawak ng farm na to. Kung nakita nyo guys ito, yan, umabot yan dito ng ganyang umabot yan dito ng ganyang kataas. Ayan, may markings pa, ayan nakita nyo yan, may linya. Umabot yan hanggang dun, tanyo alayo na. Kasi ang ginagawa namin dito, yan, tatanggalin namin tong tarpaulin na yan para mahakot nung payloader yung pakain na yan at imimix siya dun sa grass. May imimix pa siyang mga ibang damo na mga binili. And then pag na-mix na yan dun sa wagon, yun yung ipapakain dyan sa mga bakang yan na pagkarami-rami. Imagine niyo ganong kalayo na yung narating. Tara puntahan natin. So ito yung ginagawa namin. After milking, minsan siguro mga every 3 days, minsan every 4 days. Depende kung gaano kadami yung tatanggalan namin ng cover. Pag natanggalan namin ng cover yan, ang gagawin niya, ipe-payloader niya at imimix na doon para may pagkain yung baka. So minsan sasabihan niya kami after milking, punta kayo dito, magtatanggal tayo ng cover. So yun yung ginagawa namin. Kaya minsan late na rin kami nakakauwi. So bayad naman po yun. Kaya kumbaga may oras kami sa milking, may oras pa kami dito. Kung anong oras kami umuwi dito, bayad po yun. Lahat ng oras namin dito sulit talaga. And then ang kagandahan nga, ang lapit lang ng bahay namin, kaya talagang nasusulit namin na makapagluto pa at yan si Amilcar, nagpapakain pa yan ng baka. Hanggang ngayon naglilinis siya nung yan siya yung nagpapakain dito ng mga baka ayun yung payloader na ginagamit niya. Minsan akong gumagamit noon, minsan yung mga kasama ko gumagamit din. So kaya ako tinuturo sa inyo to guys, para kahit papaano may idea kayo kung ano nga ba ang buhay ng isang dairy farmer dito sa Canada. Kasi nga gaya ng sabi ko, marami yung iba ay iba ang professions, pero nagustuhan nila na lumipat sa ganitong klase ng trabaho. So tara guys, ipapasyal ko naman kayo dun sa kabilang farm na yon. Ito, yan yung bahay ni boss. Kalapit lang ng bahay namin. Magkakalapit lang kami. Kasi dito sa paligid dito, lahat nagkalat yung mga anak ni boss. May mga kanya-kanyang bahay. So tara guys, ayun yung isang farm ni boss na nabili. Yun nasa harapan na yun, yung kulay dilaw. Ayun yung huling hinarvest nila boss nung minsan. Ang ginawa namin, dito naman namin itinambak yan. Kasi itong isang farm na to, yung isa sa bagong farm na nabili ni boss, kasi dating gatasan din to, may milking din sila dito. Ang problema, nagsara. Yan, ito yung isang farm na nabili ni boss. Ito yung ginawa namin nung nakaraan. Yan, so kami din ang nagtabon yan. Lahat yan stock pa rin ng mais, pagkain ng baka. So ang ginawa namin, tinambakan ng pagkain yan, and then pagkatambak namin ng pagkain, tinakloban ng tarpaulin, nilagyan sa ibabaw ng pabigat para hindi malilipad yung tarpaulin, para pag nag winter season na, dyan na lang dadakot ng dadakot yung payloader para ipakain dun sa mga baka. Grabe yung pagod ko nung tinabunan namin tong mga mais na to. Talagang pawis na pawis ako kasi kulong siya, hindi kagaya dun sa kabilang farm na habang tinatakloban namin yung mga mais ay open.
Ito talagang pagpasok namin dun sa loob dahil walang walang hangin, pawis na pawis kami. Pero kagandahan nito, kapag nag-winter, hindi siya puro snow. Mas mahirap tanggalin yon kasi yung ibabaw nito, yung mga nilagay namin sa ibabaw na pabigat, pagtatanggalin namin yung doon, puro snow. Ito, walang snow. Ang lahat ng snow na dito lang sa floor na to. So mas madali itong tanggalin. In short, mas madali itong tanggalan ng takip para makuha yung pakain. Unlike doon sa kabila na talagang yung ibabaw sobrang tigas, nagyayelo na yung ibabaw. So imagine guys, kung ito na farm na to bubuhayin ni boss, maraming tao ang mabibigyan ng trabaho. Kaya nga hopefully hipuin ni Lord si boss na magkaroon ng lakas ng loob na buhayin to. Kasi napakaraming baka ang pwede pang mailagay dito. Sobrang dami. Nung nabili niya to, may mga laman tong baka. And then ang ginawa niya, ayan, working pa to lahat. Operational to nung nabili niya. And then lahat ng baka dito, i-transfer dun sa farm namin. Kaya dumami na yung mga baka dun. Ang naging problema daw kasi ata nung dating may-ari nito, wala siyang lupain na malawak. So ang nangyayari, yung mga baka kinukulang sa pagkain. So in short, kailangan niyang bumili sa US at sa iba't ibang part pa ng Canada para lang may pakain dito sa mga baka niya. Sabi nga ni boss, ang farmer dito hindi ka mabubuhay kung wala kang malawak na lupa. Kasi yun yung isinosustain mo para may pagkain yung mga alaga mo. Kaya ang ginagawa ni boss, bili lang siya ng bili. Imagine pati dun sa mga along the highway, pero dun sa kabilang farm, ipapasyal ko din kayo para kahit papano. Kasi dito nga sa kaliwat kanan namin is puro farm. Marami po kayo ditong ma-applyan na farm. Ito namang nasa kaliwa ko, mga grass yan. Kasi yung pakain ay may mix ng grass at saka corn. Then i-mix nila yan dun sa pinakang wagon bago ipakain. So na-harvest na rin yan, bale kukunin na lang at dadalhin dun sa tambakan ng mga cubicle. And then itong nasa kanan ko naman, bagong gawa lang to. Gagawin niyang poultry farm. So possible marami na namang mabibigyan ng trabaho dahil dyan sa poultry farm na yan. Hindi pa lang siya operational, nakikita namin ngayon, lagi namin dinadaanan yan. Ito ay marami, ilang libong manok yan. Then ayun, may harang pa kasi nga hindi pa sila operational. May mga may mga possible na contractor na kukuha din dyan na mag-harvest ng mga manok nila at mayroon din kukunin silang mga tagapag-alaga. And then tong sa kaliwa ko naman, school siya. Bale, lapit lang ng school sa amin, ito lang kanto. School na siya. Then yung papunta doon, highway na sa Watcom Road. Pero ipasyal ko muna kayo dito sa isa pang farm ni boss. Bale, napakarami na kasi ng farm niyang nabili dito. Dating mga gatasan na mga nagsara, siya din ang nakabili. Kung napapansin nyo guys, yung dulong yun, isang dairy farm din yun. Pwede din kayo mag-try, magpasa ng application dyan. Mag-walk-in kayo guys. Yun, kung nakikita nyo, mamaya balikan natin yan. Pupunta lang muna tayo dito sa kabilang side na to. Yun, mga farm din yun guys. Pag mag-walk-in kayo dito, yan, pasahan nyo din yan. Puntahan nyo, magtanong kayo, mag-inquire kayo. Itanong nyo kung may available ba silang position as dairy farmer. Willing kayo na mag-work ka mo, mag-antay ng LMIA. Kayo nang bahala. Kung wala silang mag-asikasang consultant, meron tayong pwedeng lapitan guys. So ito mga bahay yan ni Amo. Diyan nakitira yung ilang mga anak niya. Dito yan, may mga swimming pool pa yan sa likod. Kaya Amo din yan, yung mga bahay na yan na nadadaanan natin. And then baka gusto nyo akong pasyalan, yan, punta lang kayo guys dito. Kunin nyo na tong mga apple na to. Sayang naman kasi nabubulok lang, walang nakuha. Ayan kinakain na lang ng hayop. Ang minsan, yan, kuha tayo ng apple. Ayan, ayos to.
Ang tamis. So ito pa yung isang farm ni boss na nakikita nyo sa likuran ko. Ang katapat niya, ayan, puro apple. Kaya kung gusto nyo akong pasyalan at gusto nyo mag-harvest ng apple, ayan, puntahan natin to, kunin nyo na to ng kunin. Pinakukuha na nga sa amin to, nabubulok na ang dami oh. Meron pang ano, hindi ko alam kung anong tawag dito, parang peras ba yan? Napakarami nito. So pag napadaan kayo dito, gusto nyo tumambay sa bahay, pasyalan nyo ako. Then itutur ko kayo dito, kunin nyo ng mga apple na to, sayang naman. Ang tamis pa naman. Kaya lang ano, kasi nagsasawa na rin ako eh. Napakalawak pa nito guys. Yan o, ang dami pa rin yung baka dito. Yan yung maliliit pa, hindi pa yan pwedeng gatasan, inaalagaan pa lang yan. Pero dito, pag kinulang yung pagkain namin doon ng mga baka, kami din ang gumagawa nito, kami din ang nagtataklob nito. Ayan o, stock pa rin yan ng pagkain. Tambakan pa rin yan ng stock ng pagkain, ng mga damo, ng mga mais. Yan, kami din ang tumatrabaho dito. So ang nangyayari niyan, after ng milking, tatakloban namin lahat yan. At i-stock yan for winter. Then kapag halimbawa kinukulang na yung pagkain, yan, kami din ang magtatanggal ng takip niyan para makuha ng payloader. Yan o, maliliit pa tong mga bakang to. Kung nakita nyo, mga bata pa to, hindi pa to pwedeng gatasan. Ito ay dating gatasan din na nabili ni boss. Yan o, sobrang dami pa rin ng baka dito. So tara na, ipapasyal ko na kayo dun sa mga ibang farm pa dito, na ibang company na. Inikot ko lang kayo ngayon dito sa mga kalapit na farm ni boss. Same farm lang din. George! Yan mga aso ni boss yan. Yan, mga sasakyan ng anak ni boss yan dito sa kabilang bahay. Ibang mga farm naman yung pupuntahan natin, kasi pinakita ko lang muna sa inyo yung ibang farm ni boss. Guys, yung nakikita nyo doon sa dulong yun sa kaliwa, farm din yun. And then ito, farm din to. Farm din yun, farm din yun, farm din yun. Puro farm talaga dito. Kaya kung kayo mapapadaan kayo dito sa akin, malapit sa akin, pwede ko kayong samahan. Pasyalan natin tong mga to. Kung gusto nyong mag-inquire na baka may bakante sila, magbabaka sakali tayo, isa-isa nyong pupuntahan tong mga farm na to. Yan, pwede kayo sumubok dito. Try natin yan, bakahan din to. Doon sa dulong yun, puro bakahan pa din. Ayan o, ang dami nilang baka din dito. Wala namang masama, subukan nyo dito, magpasa kayo dito. Ibang company na lang kasi ito eh. Ito, Kingsdale Dairy Limited ang pangalan niya, Kingsdale Dairy Limited. Bakahan din siya. So ito, ibang company na to. Try nyo guys, napasahan to pag nakapunta kayo dito. Dito lang siya along the By Road, BYE Road. Ito lang yung kahabaan ng BYE Road. Then pasahan nyo lang siya guys. So itong nasa kanan ko ay school, elementary school to. Kalapit niya puro farm. Kaya yan, may mga event ata ngayong nagaganap yan. May mga estudyante, may mga magulang. Madalas pag nadaan ako dito, may mga dalaga dito tsaka binata na mga nagsasaker eh. Kaya sarap ding manood, minsan tatambay tayo dito. So itong nasa kanan ko is dairy farm din siya po. Ayan, na-harvest na yung mga mais nila dito. Yung nakikita nyong kulay red na yon, dairy farm din siya. Itong sa kaliwa ko naman, dairy farm din siya. Ayan, puro bakahan dito. Dairy farm, dairy farm. And then yung mga pupuntahan pa natin, puro dairy farm pa din po yun. Kung nadito lang po kayo sa British Columbia, puntahan nyo dito sa Abbotsford. I-message nyo ako kung gusto nyo samahan ko kayo mag-walk-in. Puntahan natin, tanongin natin yung mga employer kung may hiring po ba sila.
Hindi ko na po kasi magawa dahil may trabaho din po ako. Pangalawa po, mahirap naman po itatanong ko tapos wala naman po kayo dito. Mas maganda po personal nyo pong puntahan yung mga farm na yan. Ito, itong farm na to, yung farm na yan. Ito, Birchwood Dairy. Yan, malapit tayo dun sa Birchwood Dairy. Puntahan din po natin yan. Kasi nga po, mahirap naman po, makikipag-usap ako, makikipag-transact ako, tapos kayo, wala naman po kayo dito. Iba pa rin po yung na dito po kayo mismo, personal po kayong haharap sa kanila, at kayo po yung makipag-usap. Yan. So guys, Birchwood Dairy, blueberries, yan, puro farm din po ito. Actually, pag diniretso natin tong kahabaan ng kalsadang to, puro farm na talaga. Yun, dairy farm din po yun. Ayun, kung nakikita nyo yung mga nasa dulong yun, puro farm pa din po yun. Dito naman sa parting kanan ko, ito yung Birchwood Dairy Farm na pinuntahan na natin. Nagawan ko na to ng video no nakaraan, kung nakita nyo. Gawaan to ng ice cream. Marami din ditong tumatambay kasi yan, pwede kang maglaro. May mga playground kasi dito eh. And then may mga maglovers, pwede nyan tumambay. May mga tambayan dito. Ayan, pwede kayong mag-meeting dito ng mga kadil ninyo. And then maraming parking lot dito guys. I-try nyo na rin mag-try ditong magpasa ng application. Yan, mga farm din to. And then sa loob, meron silang ice cream parlor. Yan, sarado na nga lang, hindi na tayo makakapasok. Close na. Pwede kayong mag-shopping dyan ng ice cream. Try nyo din guys dito magpasa ng application. Hanggang dito na lang muna tayo. Isang ikot lang kasi malilate na ako, may pasok pa din ako eh. Yung nasa parting kanan ko is farm. Yung nasa dulo kong yon is farm. Yun farm din. Pag diniretso pa natin to, sa parting dulo may kanan. Pag kinana natin yon, puro farm pa din. Hanggang doon na lang tayo sa pinakang yon, then babalik na ako kasi baka malate naman ako sa trabaho. So kung napansin nyo guys, dito sa parting kanan ko, dairy farm din. Ayun, nagkalat yung mga baka. And then dito sa kaliwa ko, this is dairy farm din. Ayan, puro bakahan din to. Talagang nagkalat ang farm dito sa paligid namin. So ito, dito sa parting ito ng Wells Line Road. Ayan, para hindi nyo makalimutan. Ayan, Wells Line Road. Kung napansin nyo, ayan, Wells Line Road, corner, Paden Road ba yan o Paden Road. Pag dinerecho nyo po ito, kasi hindi ko alam, medyo madami pa naman battery yung scooter natin. Pero kailangan ko na kasing bumalik dahil may pasok pa ako. Malilate po ako sa trabaho. Ayun, farm din po yun, farm din po yun. Pag dinerecho nyo po itong kahabaan na ito, papunta na po ito ng Chilliwack. So ang mangyayari niyan, kaliwat kanan dairy farm, kaliwat kanan poultry farm, kaliwat kanan vegetable farm. May nadaanan pa ako dyan blueberry farm, may strawberry farm, mapakarami po niyan. Kaya lang talaga yung oras ko ay hindi nasasapat, kaya po kailangan na nating bumalik. Ayan, dairy farm din po ito. Medyo malayo-layo na rin po yung naabot ko gamit itong ating scooter. Park ko lang ng saglit. So hanggang dito na lang muna siguro guys, kasi kailangan ko na rin bumalik, may pasok pa po ako. So ito, tandaan nyo, ulitin ko, Wells Line Road, corner Paden Road or Paden Road ba yan? Pag dinaretso nyo po ito, puro farm na po yan, kaliwat kanan. Meron dyang dairy farm, poultry farm, vegetable farm, strawberry farm. Kasi nung gamit ko po yung kotse ko, pag dumadaan po ko dyan kaliwat kanan yung mga farm. So dun sa mga nasa inside Canada po na gustong mag-try mag-walk-in, pwede nyo po, kasi ganun po yung ginawa namin eh. Yung sinamahan po namin na mga tourist visa, dyan po sila nakahanap ng trabaho. Nangyari po, kaliwat kanan at nagtatry po kami, kinakausap po namin yung mga employer kung may available po ba silang position para dun sa tourist visa. Baka nag-offer sila ng LMIA, ng working permit.
So wala pong masama, i-try nyo po kasi meron po akong isang subscriber na nakahanap po ng trabaho dito. Dito po siya nakakuha sa Ross Road. Bale, gusto po niyang magpa-interview. Inaantay lang po namin lumabas yung working permit niya. Saka po niya gustong magpa-interview para po ma-explain namin yung mga pinagdaanan niya na talaga nagbabike po siya para po makahanap ng working permit. So hope na makatulong itong video ito sa inyo guys, na baka sakali dun sa mga na dito as tourist visa, makapagbaka sakali magpunta dyan sa mga farm na yan, isa-isahin po ninyo, itry nyo po, kausapin yung mga employer kasi hindi ko na po kayang gawin kasi may trabaho din po ako at meron pa din po akong online class na pasok din po ako, kaya nga po bihira ako makareply sa comment at sa mga messages at medyo dumalang na rin yung pag-upload ko. So i-comment down below nyo po kung gusto nyo po sa mga susunod na araw nabaybayin ko pa po yan hanggang dulo kasi mahaba pa po yan yung kotse na po yung gagamitin ko para po hindi tayo mabibitin. So hanggang dito na lang muna guys, maraming salamat sa panonood, see you sa next vlog, maraming salamat, bye bye. Nag-a-alarm na yung cellphone ko kasi nga ito na yung oras ng pasok ko. So see you guys sa next vlog, maraming salamat sa panonood, I love you all, God bless.